Marami sa atin ang lumaki sa mga kanta ng Aegis bilang bahagi ng ating buhay. At kamakailan lang, nakalulungkot na balita ang bumalot sa industriya ng musika nang pumanaw si Mercy Sunot, isa sa mga lead at powerhouse vocalist ng iconic Filipino rock band na Aegis sa edad na 48. Kinumpirma ng Aegis Band ang balitang ito sa pamamagitan ng isang taos-pusong anunsyo sa kanilang opisyal na FB page. Nakilala si Mercy at minahal dahil sa hindi kapanipaniwalang matataas na nota na kaya niyang i-belt out. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na natin maririnig ang kanyang boses nang sumuko si Mercy sa sakit na breast at lung cancer. Ibinahagi ng Aegis ang kanilang kalungkutan sa pagkawala ng isa sa kanilang founding member matapos ang kanyang matapang na pakikipaglaban sa malubhang karamdaman. At dahil dito ay mabilis na nagpahayag ng pakikiramay ang mga tagahanga at kapwa musikero na inalala si Mercy sa kanyang natatanging boses at kontribusyon sa tagumpay ng banda. Bumuhos ang mga parangal para sa pinakamamahal na mga awit. Bago pumanaw si Mercy, ay sumailalim siya sa operasyon at humingi ng panalangin para sa kanyang paggaling. Ngunit sa hindi inaasahan, ay tuluyan na ngang natuldukan ang buhay ni Mercy noong November 18, 2024 sa Stanford Hospital and Clinics sa San Francisco, California, sa Amerika. Ang trahedyang balita ng pagkamatay ni Mercy Sunot ay nagpawasak sa mga tagahanga ng iconic na OPM rock band na Aegis. Kilala sa kanyang powerful na boses at emosyonal na paghahatid ng mga awitin. Ang pagpanaw ni Mercy ay nagdulot ng pagbuhos ng mga pagpupukay. Kaya, ano ang nangyari sa minamahal na mga awit na ito at ano ang dahilan sa likod ng kanyang hindi napapanahong pagkamatay? Narito ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa pagkamatay ni Mercy Sunot at ang kanyang mga kontribusyon sa industriya ng musika. Ating alamin ang mga naging pagsubok at dagok sa maiksi ngunit makulay na buhay ni Mercy Sunot at ating siyasatin ang katotohanan sa likod ng kanyang kahindik-hindik at kalunos-lunos na paglisan sa ating mundo. Ipinanganak si Mercy Sunot noong November 6, 1976. Siya ay nagmula sa Cagayan de Oro at lumaki sa isang pamilya na may 8 magkakapatid. Nakuha ni Mercy at ng kanyang mga kapatid ang talento sa pagkanta mula sa kanilang ina. Masayang ibinahagi noon ni Mercy, Juliet at Ken kung paano sila madalas na dinadala sa kanilang vocal training sa dagat kung saan sila ay maglulubog ng alas 4 ng umaga. Ito ay dahil sa udyok ng kanilang ina na naniniwala na ang malamig na tubig ay makakatulong sa pagpapalakas ng kanilang vocal cords. Ang bandang Aegis ay nabuo noong 1995 kasama sina Juliet at Mercy sa lead vocals, Ray Abinoja sa vocals at gitara, Estela Pabico sa keyboards, Rowena Adriano sa bass guitar, at Vilma Goliviogo sa drums. Kalaunan ay sumali si Stephanie Ken sa grupo na isa ding kapatid ni Mercy at Juliet na nagdagdag pa ng mas maraming vocal power
para sa banda. Orihinal na kilala bilang AG's Soundtrippers at binubuo lamang noon ni Mercy at Juliet. Ang mga miyembro ay nagsimulang gumanap bilang mga entertainer sa Japan bago nagpasyang subukan ang kanilang kapalaran sa pag-record at pagtanghal ng kanilang sariling mga kanta. Pinalitan nila ang pangalan ng banda noong 1998 at ginawa itong AG's matapos silang makipag-usap sa kanilang manager at sa Alpha Records. Nakilala ang AG's vocalist na si Mercy sa kanyang malakas na presensya, partikular sa mga hit tulad ng Halik at Mahal na Mahal Kita. Isa rin siyang pangunahing miyembro ng mga pagtatanghal ng banda na nagbibigay buhay sa kanilang emosyonal at rock-infused ballads. Hindi ito isang madaling paglalakbay at may kasama itong maraming pagtanggi. Umabot pa sila sa puntong umalis na sila sa music industry, pero iba ang plano ng tadhana para sa kanilang banda. Sa kalaunan, naging matagumpay sila at pinagtibay ang kanilang legacy sa mga hit na kanta tulad ng Halik, Luha, Sinta, I Love You na Lang sa Tago, Christmas Bonus, at Basang-Basa sa Ulan. Ang huling proyekto nilang Ang Sa Iyo Ay Akin para sa isang teleserye ng ABS-CBN ay ipinalabas noong 2021. Kamakailan ay nagsagawa ng Christmas concert ang banda sa The Theater, Soler Resort and Casino sa Parañaque para ipagdiwang ang kanilang 25th anniversary. Sa isang press conference noong November 2023 para ipromote ang kanilang gaganaping concert para sa ika-25 anibersaryo ng banda, ang AG's The Christmas Bonus Concert. Nagmuni-muni ang magkapatid na Mercy at Juliet sa mabatong paglalakbay ng banda patungo sa matamis na tagumpay. Nang magpasya silang makipagsapalaran sa pag-record, ang AG's ay humarap sa maraming pagtanggi mula sa mga executive ng musika na nag-dismiss sa kanilang musika at potensyal. Ayon kay Mercy, ay nag-umpisa sila na walang kain at nagpro-promote sila ng walang budget. Dagdag naman ni Juliet ay hindi daw tinanggap noon ang kanilang demo tape dahil baduy daw. Ayon pa sa kanya, ay yun daw talaga ang tingin nila sa AG's noon. Baduy daw, hindi raw bagay. Noong 2015, ibinunyag ng grupo na minsan nilang naisipang tuluyan ng iwan ang mundo ng musika upang ituloy ang mga regular na trabaho dahil bigla silang nagduda kung ang kanilang pagkahilig ba sa musika ay sapat para tustusan ang kinabukasan para sa kanilang sarili at sa kanilang mga pamilya. Ngunit ang guhit ng kapalaran ay sadyang pabor nga sa kanila dahil tunay ngang ang AG's ay isa sa mga most iconic acts sa bansa at habang buhay nang mag-iiwan ng tatak at marka sa puso at isip ng mga tao dahil sa kanilang mga timeless hits kagaya ng Halik, Luha, Sinta at marami pang iba. Isa sa mga pinakamahusay na hit nito, ang Luha, ay nagpapakita ng nakamamanghang vocal prowess ni Mercy na mula noon ay naging signature na tunog na ng banda. Sa kanyang downtime, nang hindi nagpe-perform si Mercy, pinasiyahan niya ang kanyang hilig sa pagkanta gamit ang mga videoke session. Sa kanyang social media, madalas niyang ibinahagi ang mga video ng kanyang sarili na nagpapatugtog ng iba't ibang himig, kabilang ang The Search Is Over by Survivor, Jar of Hearts ni Christina Perri, Ligaya ng Eraserheads, at Uhaw ni Dilaw at iba pa. Ngunit nang tanungin kung kumanta na ba siya
ng Aegis hits sa mga session na ito. Napangiti si Mercy at inamin na iniiwasan niyang pumili ng mga kanta ng kanyang banda para lang sa pagbabago. Gayunpaman, sa mga pagtitipon ng pamilya, madalas na nakatanggap si Mercy ng mga kahilingan mula sa kanyang mga kamag-anak na kantahin ang mga kanta ng Aegis, isang kahilingan na masaya naman niyang pinagbigyan na nakadagdag sa saya ng okasyon. Upang mapanatili ang kanyang boses, sinunod ni Mercy ang lumang kaugalian ng pag-iwas sa malamig na inumin, lalo na kapag naghahanda para sa isang pagtatanghal. Si Mercy sa labas ng banda ay isang tapat na ina sa kanyang dalawang anak na sina Meray at MJ. Sa mga nakaraang buwan, nagbahagi siya ng mga emosyonal na post para sa kanyang mga anak na nagpapahiwatig ng kanyang mga paghihirap sa kalusugan. Ipinangako ni Mercy sa kanila na malapit na silang magsamang muli. Ngunit ang nakakalungkot dito ay hindi na niya makakasamang muli ang kanyang mga anak. Madalas na ibinahagi ni Mercy ang mga larawan niya kasama sina Meray at MJ na nagpapakita ng kanyang pagmamalaki at walang patid na suporta bilang isang ina. Gayunpaman, hindi kailanman nagsalita si Mercy tungkol sa ama ng kanyang mga anak na nagdulot ng haka-haka na siya ay hiwalay at pinalaki ang kanyang mga anak bilang isang solong ina. Ang kanyang emosyonal na mga post na nakatuon sa kanyang mga anak sa mga nakaraang buwan ay nagpapahiwatig ng kanyang mga pakikibaka sa kalusugan at ang kahirapan na malayo sa kanyang pamilya. Nakalulungkot isipin na hindi na niya muling nakasama ang kanyang mga anak. Ang video na ipinost ni Mercy noong November 16, 2024 kung saan humingi siya ng panalangin ay naging kanyang huling pampublikong mensahe para sa lahat. Para sa hindi nakakaalam, matagal nang nahaharap si Mercy sa mga issue sa kalusugan. Nang maglaon, ay nabunyag na si Mercy ay mahigit 8 buwan nang nananatili sa California, USA, na sumasailalim sa pagpapagamot para sa stage 4 na breast at lung cancer. Sinabi ng yumaong mga awit sa ABS-CBN News na naging epektibo ang chemotherapy sa kanya at sinabi nito ang tungkol sa nakatakdang operasyon niya sa baga noong November 12, 2024. Isang araw bago ang kanyang kamatayan, ibinahagi ni Mercy sa kanyang social media account ang kanyang update sa kalusugan sa mga tagahanga. Sa naturang video, nakita ang Aegis vocalist na nakasuot ng respiratory device at sinabi niya na dinala siya sa ICU kasunod ng mga problema sa paghinga. Nabatid ng mga doktor na namamaga ang kanyang baga dahil sa tubig, kaya nagpasya ang mga doktor na painumin siya ng steroid. Dagdag pa, hiniling ni Mercy sa kanyang mga tagahanga na ipagdasal ang kanyang mabilis na paggaling. Ayon pa sa ulat, sinabi ng isang kaibigan ni Mercy na gusto ng singer na makauwi sa Pilipinas noong November 16, ngunit hindi ito nakakuha ng permit to travel mula sa kanyang doktor dahil sa mahinang kondisyon nito. At ayon pa sa balita, noong November 17, dumanas ng multiple organ failure ang mga awit. Ang pagkamatay ni Mercy ay resulta ng isang matapang at mahabang pakikipaglaban sa kanyang sakit na cancer. Isang laban na itinago niya ng pribado hanggang kamakailan nang ihayag ng banda ang malungkot na balita tungkol sa Aegis singer. Ang mga tapat na tagahanga ng banda na sumubaybay sa paglalakbay ng Aegis sa loob ng mga dekada ay nagluksa sa kanyang pagkawala
at tinawag si Mercy bilang tunay na icon ng musikang Pilipino. Ang pagpanaw ni Mercy ay tanda ng pagtatapos ng isang panahon para sa Aegis. Gayunpaman, ang kanyang impluwensya at hindi malilimutang boses ay mananatiling isang tiyak na bahagi ng industriya ng musika sa Pilipinas. Ang pagkamatay ni Mercy ay binibigyang pansin ang kahalagahan ng maagang pagtuklas at kamalayan sa sakit na cancer, partikular na ang breast at lung cancer, ang dalawang karaniwang uri na nakakaapekto sa marami sa buong mundo. Si Mercy Sunot ay isang mahalagang figura sa industriya ng musikang Pilipino, partikular na kilala sa kanyang makapangyarihang vocals sa Aegis Band. Bilang isa sa mga lead singer ng banda, naging magkasing kahulugan ang kanyang boses sa mga hit nila tulad ng Luha, Halik, at Mahal na Mahal Kita. Ang timpla ng rock at ballad ng Aegis ay umalingaw-ngaw sa maraming Pilipino na naging isang pampamilyang pangalan noong dekada 90 at higit pa. Ang kontribusyon ni Mercy sa kanilang natatanging tunog ay nakatulong sa paghubog ng musical landscape ng panahon. Tunay ngang nag-iwan si Mercy Sunot ng legacy bilang isa sa pinakatanyag na Filipino rock vocalist. Ang mga emosyonal na pagpupugay ng mga tagahanga para sa yumaong singer ay sumasalamin sa malalim na koneksyon ni Mercy at Aegis sa kanilang mga manunood.